Sound check, test mic, sound check, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan yung mga ano ba tawag dito. Ayan. So basta list na lang yan ano. So pakitignan na lang sa may thumbnail. So don't forget to subscribe sa ating channel. And paka-press po si all button para palagi po kayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. And minsan syempre sa cryptocurrency, no? So don't forget to subscribe tapos pa-click si all button ano. So don't forget the all button. Ayan. So click all button guys. So syempre nung Friday meron na po tayo upload ano. So ito po 'yun no. Si dito ASEN, PHA, APL tapos BSC. Tapos po yung kahapon, so this is a big picture update. Ayan. Tapos yung ngayon nga is add-on, no? Ayan. Ayan. So wala po tayong masabing ano eh. Pinaka-title eh. Pero ano siya eh. Okay, mga top trending to eh. Saka mga top active stocks, no? Ayan, sa PSE. So unahin po natin si MM. Ayan. So dito po guys kay MM. So okay, punta tayo dito sa daily chart kasi ano lang naman to. This is update ano. So dito po kay MM. So still nag-hold pa rin sa may support no. So this is a support sa may 6.7 pesos ano. Series of touches 1 2 3 4 and 5 ano. So tignan po natin sa part na to kung mag-hold dyan. Okay. So bali kay MM, so since siya po ay nasa support, so tignan natin kung makakapanik dito sa may trend line ano, which is around, kung titignan natin, so supposed to be dapat mabasag si 6.8 pesos, which is around here. Ayan, kasi kung papansinin natin trend line niya no. O, diba? From here, okay, tapos pagka tinuntun natin yan papataas, so trend line po yan na maliwanag no. So what if po kung siya ibubuhusan, edi syempre yung support po natin ayan sa baba is 6.25 pesos. Ayan, so malapit po dito no, dyan sa ating okay, trend line din yan sa may baba. O, ayan o. Diba trend line? 1, 2, tapos 3, 4, 5, and 6 possible nga dito, no? Ayan, so tignan natin guys. Tapos, so syempre, i-check natin sa mga moving average. Ayan, so this is a bounce eh. Ayan, sa may blue line natin, which is 50-day, ano? Simple moving average. Ayan. So, sa part na to, let's see kung siya ay masusustain kasi 2 touches na to eh. 1, tapos 2, ano? Ayan. So, tingnan natin. Tapos, sa may price action kasi natin, so, after the sell-off, okay, sell-off to eh. Sell-off, bounce, then sell-off ulit, tapos, so sa part na to, tingnan natin kung magbabounce siya, ano? Ayan. Tapos sa 100, so medyo malayo naman si 100, no? Diba? So 50 tapos 100. So bali ito yung pinaka-crucial part kay MM, no? Si 50 day. Ayan, kasi tumatalbog siya ron eh. 200, medyo malayo yan syempre. Or hindi pa siya visible dito kay MM, no? Si 200. Ayan. Tapos kay cloud, so still siya po ay nasa taas ng cloud, kaya still siya pa rin ay mako-consider na bullish pa rin ano. Ayan. So yun po kasi yung natin definition na yung pagkayo sa stock is nasa taas ng ating cloud, so siya po ay bullish no. Ayan. And sa ating
Mga indicators. So, we have here, medyo nag-bounce sa part na to kasi support to eh. This is a significant support, no? So, this is a retest. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Diba? So, supposed to be dapat mag-bounce na to talaga. Kasi nakapanik na eh. Diba? Tapos, so, we have here a pullback, no? So, after the breakout dito, so, pullback, then dapat bounce yan, ano? Ayan. So, tignan natin guys. Kasi, kung papansinin natin dito, series of lower highs pa rin eh. Diba? Lower highs pa rin yan. Ayan. So, we have here, ayun no? High, lower high, lower high, lower high, lower high pa rin eh. Diba? So, pagka po ganyan yung pattern natin, bearish yan. Since then, okay, nung last year pa to eh. November, no? So, nag-top out dito. Tapos, boom. So, sell off, no? Ayan. So, super liwanag naman sa may RSI natin. And here, kay MACD. So, sa part naman na to, medyo okay naman siya. Ayan, sa histogram. Kasi, series of higher lows. Pero sa MACD line natin, hindi pa po siya bumabaluktot, guys. Ayan, no? Diba? So, tingnan natin, ano? And sa volume, so, ito kasi yung pinaka-crucial part dito eh. Yan si volume, ano? So, base po dito, okay? So, wala pa naman po tayong higher high. Diba? So, still, lower highs pa rin po yan, guys. So, we have here high, lower high, lower high, lower high pa rin eh. Diba? Tapos, low, lower low, lower low. So, meaning po nyan, guys, si MMA is still bearish pa rin kung papansinin natin. Pero, so sa part naman kasi ni, ni RSI is nakabalik na siya. Diba? So, yun nga lang dapat makapanik pa siya. Okay? Sa 50. So, 50 pataas dapat kasi, no? Or 60 pa nga. Ayan. Since meron tayo ditong, ano ba to? Trend line. Okay? Pero, ayan, so tignan natin kasi si trend line is medyo malayo eh. Eto, hindi ba kung papansinin natin. So, let's see kung makaka-recover to, no? So, for now, ayan, so dapat makapanik muna siya rito sa may trend line natin. Ano? Ayan, sa may middle trend line, guys. Tapos, so, yung next naman natin, si IRC. Ayan, so trending to eh. So trending ngayon, ano? Ayan. So i-check natin kung bakit trend. Okay. So base po dito sa ating daily chart. So para siyang channel. Okay, pababa, ano? Ayan, so mag-drawing tayo, guys. Let's draw. So possible trend line ito eh. Tapos dito meron ba? Okay. So pwede natin i-adjust yun na konti. Ayan. So dito po, guys. Okay, so parang ito yung trend niya eh, no? Diba? Tapos meron tayo dito. Okay. Ayan. So, wait lang. Mag-adjust tayo na konti. Ayan, ano? So, sa part na to kay IRC, ayan, so nabubulol tayo. So, this is a double bottom pattern, possible, ano? So, saan po yun, guys? Ayan. So, we have here, first, okay, first bottom, ito, guys. First bottom, and second bottom. Okay. Ayan, so possible reversal tayo dito kay IRC, ano? Ayan, kasi support to eh. Ayan, so pagka nag-extend tayo rito, series of touches to, no? So we have here 1, 2, 3,
4, and 5. Di ba? And, syempre, so what's next? Ayan. So, ang titignan natin dito kay IRC, so medyo parang ano to, resistance kasi ito eh. So, wait lang, no? Ayan. So, ito guys, ano, possible resistance kay IRC. Ayan. Which is around 1 point, ano ba ito? 1.42. Okay. So, series of touches dito guys, no? So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So sana guys makapanik. Okay. Si IRC, pero dapat siya po ay mag-breakout dito sa ating downtrend channel, ano? Ayan. So, we have here first touch. Okay. Tapos second. Tapos third. And possible dito guys, no? So, just in case na po siya ay magbe-breakout bukas, okay? So, possible magre-retest dito yan, which is around sa 1.47 pesos. Yan. Pero tignan natin, ano? Ayan. So, mas okay kasi kung magbe-breakout siya rito. Ayan, sa may next resistance natin, which is around sa 1.47 nga, ano? Pesos. Ayan. Kasi ano to eh? Downtrend channel, ano? Okay. At kung papansinin natin, para siyang bull plug, right? Ayun, no? O, diba? So, para siyang bull plug, guys. Ano pag gaganyan? Ayan. So, tignan natin. Kasi sa part na to, para siya nagkikreate ng okay, sa macro view. So, punta tayo sa, ano, ayan, sa weekly chart saglit, no? Yan, para mas makita natin. So, dito kasi okay siya. O, diba? So, possible. So, this is para siyang head and shoulder pattern, no? Na inverse. So, i-drawing natin. Saan ba yun? Ito. So, ito si left shoulder, guys. Tapos, we have here head. Tapos, right shoulder. And here, ayan, left, head, and right. Ayan. Tapos, kung titignan natin si weekly chart, guys. Okay, so, bullish pattern to, no? Ayan, no? So, this is a piercing candlestick, which is bullish, guys. Ito. Ayan. So, piercing candlestick to. Tapos, para siyang bull flag, right? Ayun, no? So, eto si pole. Tapos, eto si plug. Ayan. So, tingnan natin, guys, ano? So, mas okay po kung magbe-breakout dito sa ating channel. Ayan, so, ayan. So, sa part na to. So, let's go back sa daily chart. Tapos, i-check natin yung kanyang mga moving average, no? So, sa part na to kasi nalaglag sa may 50D, eh. Ayan. Tapos, meron tayong confluence dito, no? Sa may next resistance natin, which is around sa, ano nga, sa 1.47 or sabihin na natin sa 1.5. Diyan, sa part na yun, ano? Ayan. So, meron tayong confluence sa ating moving average. Ayan, kay 50. So, tingnan natin kung makakapanik dyan, ano? Ayan. Tapos, 100. Ayan. So, ito rin po, guys, is very crucial, no? Ayan. So, medyo na haharangan siya rito sa part na to, eh. O, diba? So, this green line is 100-day moving average yan. So, supposed to be, pagka siya po ay hindi nakapanik dyan, pwede, okay? So, babalik tayo dito sa may support natin, ano, which is around 1.3, ano, pesos. O, ayan. And kung papansinin natin, medyo nagko-converge, diba? Si 50 at si 100, ano? So, tingnan natin, guys, kasi pagka hindi po nakapanik dito, okay, so medyo, ano yan, medyo delikado pagka ganyan, ano?
So, tingnan natin guys. Tapos, 200. And so, medyo malayo pa naman si 200, ano? Ayan. Tapos, kay cloud. Okay, so medyo bearish nga to, no? Kasi, nasa baba ng cloud. O, tapos, yung current cloud natin is color red. So, bearish po pag ganyan, ano? Ayan. Tapos, i-check din natin sa indicators. Ayan. So, dito, okay. So, we have here higher low, no? Low, tapos higher low. Pero, wala pa po tayong higher high. Ayan. Kung papansinin natin to, no? So, we have here high. Ayan. So, dapat makapanik siya sa part na to. Ayan. So, mag-extend tayo rito. And so, pwede natin i-extend guys. And so, dapat makapanik sa part na to, ano? Which is around sa 58 pataas. Ayan. So, tignan natin. Ayan. Tapos, okay, kay MACD naman. So, check natin. So, medyo ano siya, no? Ayan, so, parang meron siyang divergence. Okay. So, higher low dito sa ating MACD line, right? Ayan, no? Diba? Low, tapos higher low. And here, kay price action, okay, so medyo flat, pero sabihin na natin ano siya, no? Lower low sa part na to. Ayan, no? So, we have here low, lower low. Diba? So, possible, this is a bullish divergence, no? So, that's why siya po ay ayan, nag-bounce, ano? Ayun, no? Diba? Pero tingnan natin kung makakapanik nga dito, no? And sa volume, okay, so medyo nakaka-recover naman siya. Since nung siya po ay nauntog dito, no? Ayan, so parang support to, eh. Support to guys. Ayan. So let's see kung siya ay ano na, no? Pa-flip na talaga to. Okay, kasi ano to, eh. So possible double bottom din to guys, no? First and second bottom. Ayan, so tignan natin, ano? Tapos next natin is si VUL. Ayan. So, i-check natin to si VUL, guys. Ba't wala? VUL. O, mahina internet ko. Mahina ba internet ko? Ba't walang VUL? I-try nga natin iba. Wala ata ako internet guys, wait lang. Meron naman, ano? So, ayaw lang mag-load. Ayan, so try natin ulit. AR. Ay, ayaw talaga. Wait nga lang. Okay. Instagrams. Ayaw mag-load, eh. AR. Ayun, okay na. So, pa-baby lang pala, na. Ayan. So, mahirap talaga pagka pa-baby, guys, no? Mahirap kasama ng mga pa-baby. Ayan. So, next po natin sa AR. Okay, so, babalikan na lang natin mamaya si VUL, ano, kung may time pa tayo. At kung maaalala ko pa. Ayan. So, AR guys. So, this is a retest, pero siya po ay hirap makapanik dito sa ating resistance, which is around 0.0061, ano? So, medyo hindi po siya magandang pangitain sa part na to. So, i-check po natin sa 1 hour chart. Ayan. So, check natin dito.
Okay. So, dito po, i-check po natin kung meron tayong trend line. Ayan. Tapos, dito, ayan. So, para po siyang triangle pattern, which is ascending yan, kasi we have here series of higher lows, tapos ayan, so flat top, diba? So flat top guys, pero kung papansinin natin medyo nalaglag, ayan, so not looking good pag gaganyan guys, pero let's see pa rin, ayan, kasi meron pa naman chance to na biglang maka-recover diba? Ayan, so tignan natin guys, pero pagka ganyan, medyo delikado kasi. Ayan. So, balik tayo dito sa daily chart. Okay, so burahin na natin yung na-drawing natin, na triangle pattern. So, bali magiging support natin, just in case na magkabuhusan dito kay AR. So, dapat be ready tayo, 0.005. Ayan. Dito po yun sa part na to, dyan. So, just in case po na siya po ay mag-flooring, okay? So, hindi po natin sinasabi na magpo-flooring sa AR, So, just in case lang po, ayan. So, para ready kayo. Or tayo pala. Ayan. So, from here, sa may closing price, tapos, let's draw or drag negative 30, So, dito po sa part na to. Ayan. 0.004. Ayan, So, tingnan natin, guys. So, just in case lang po. Ayan. So, medyo i-move natin itong si trend line. Ayan. Kasi may confirmation tayo rito, So, pagka siya, flooring. Ayan. So, meron po tayo ditong sasapo, na trend line. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tapos meron tayong horizontal support dyan, guys, Ayan, so ito po yun, 1, 2, and 3. Ayan. Tapos, so kay 50 day, so medyo malapit nga dito, diba? Ito si blue line, guys, 50. Tapos 100. Ayan, so medyo malayo naman, So, okay pa naman to. Tapos, kay cloud. So, ito po yung hindi maganda, kasi siya po ay red na, Okay, so pulahan na si cloud. So, this is a bad sign. Pero, tignan pa rin natin kasi siya pa rin naman ay nasa taas ng cloud, Ayan, so tignan natin, guys. Let's see. Ayan. Tapos, sa RSI, so medyo hindi nga rin ito maganda sa part na to, So, kung papansinin natin, medyo siya po ay nakabaloktot pababa. Ayan. So, this is bad pag ganyan, And here, kay MACD, medyo okay naman siya rito sa may histogram natin kasi series of higher lows, Pero kay MACD line, so nagda-diverge pa rin. Ayun, Ayan. So, let's wait, Tingnan natin bukas kung ano yung dito, magiging play. And sa volume, okay, so parang top out siya. Okay, so i-adjust natin to, So, retest po, pero parang nahirapan sa part na to. So, siya po ay biglang bumaluktot pababa. So, bali support natin dito. Ayan, so mag-adjust tayo na konti, Ayan, so sabihin na natin dito, guys. Ayan. Okay, para mas conservative, guys, yung ating support. Okay, so tignan natin. Ayan, so possible kasi pagka hindi po siya nakatawid sa may taas. So, meaning po niyan double top,
So, ito yung first, tas ito yung second. Ayan, pero, hindi pa naman po siya, valid na double tap kasi, ayan, so possible din na biglang pasukan yan eh. Ayan. So, next po natin si BUL. Ayan, so balikan natin to. BUL. Medyo mabagal lang internet ko kanina. So, dito guys, okay. I-check po natin sa may sa weekly chart. Ayan, para mas accurate yung ating tinginan. Or, much better siguro kung sa monthly chart. Ayan. So, para makita natin yung natin dito. Macro view perspective kay BUL, no? So, dito guys, okay. So, nag-retest na pala to sa all-time high niya, no? Diba? So, this is a retest right here. Okay, so nauntog na po siya sa may resistance niya, no? Which is around 2.8 pesos. Ayan, no? So, we have here 1, tapos 2, and 3. Diba? So, nauntog na guys. And syempre, yung support natin dito, saan? Ayan. Support. Wait lang. Ayan, so, maghanap tayo ng medyo matigas na support dito. So, possible sa 2.2. Ayan, series of touches dito. Ayan. Sa 2.2 guys, 2.2 pesos yung ating support kay BUL. So, just in case na hindi po siya mag-break out sa ating resistance, which is around sa 2.8, edi syempre magpo-pullback muna tayo rito, no? Possible sa 2.2. Ayan. So, yun po yung ating first support, si 2.2. Ayan. And balik po tayo sa daily chart. So, sa part po na to, spinning top siya. Ayan, sa may daily, So, mahaba po yung wick sa may taas at baba ng candlestick. Ayan, pero tignan pa rin natin, possible kasi mag-retest pa rin to dito sa 2.8 pesos, Ayan. So, tignan pa rin natin, guys. Ayan. Okay, tapos, kung magdadagdag tayo dito ng support sa daily chart, so, possible 2.4, Ayan. Minor support. Ayan, so may 2.4 pesos. Tapos, okay, sa moving average. Okay, moving average, guys. So, 50. So, medyo malayo, diba? Tapos, 100, 200, guys. Okay pa naman siya rito. So, what about kay Cloud? Ayan, so pataas pa rin naman si Cloud. Ayan, so si upper Cloud pataas. Ayan, si lower Cloud din is pataas. Ayan. So, good pa rin to guys, And here, so i-check natin sa RSI. Okay. Ayan, so tignan natin yung kanyang mga past performance dito, Ayan. So, ang pinaka-itok-tok na to guys is 92. Ayan, so base po dito sa kanyang history, Pero, meron pang mas mataas, 95. Ayan, so 95 guys yung pinakamataas. So, dito po, tingnan natin. Okay. Resistance. Ayan. So, resistance natin kay BUL. So, possible dito. Ayan, Which is around 70,
74, 75. Ayan, so tingnan natin kung makakapanik dyan, ano. So, pwede tayong mag-drawing ng imaginary dyan na trend line, ano, since dalawa pa lang naman eh. 2 touches pa lang kasi. So, we have here 1 and 2. Ayan, so tingnan natin, ano. Ayan. Tapos, okay, kay MACD. So, bullish pa rin to, guys. Ayan, kasi kung papansinin natin dito sa histogram, series of higher highs. Ayan, so bullish pa rin siya ngayon, ano. Ayan, so yun nga lang, medyo risky kasi ano siya, retest na to sa resistance. Ayan, so sa volume naman, so breakout. So good to, guys, ano. Ayan, so bullish nga siya. Ayan. So, nag-print out po siya ng higher high. So, meaning po yan kay VUL is meron demand, no? So, we have here high tapos higher high. Ayan. So, kung sasabay kayo rito, dapat kasi muna siya, mag-breakout muna sa may price action or sa kanyang resistance, no? Ito sa VUL. Tapos, wait for the pullback. Ayan. So, let's see, guys, no? VUL. Tapos yung next po natin, si Tech or si JFC na lang siguro. Ayan, so wait lang po nating mag-save, no? At medyo mabagal internet dito, guys. Ayan, so ayaw na mag-save. Ayaw na mag-save. Mag-save ka na, please. Okay na. So, next po natin si Tech. Ayan. So, sige na nga. Isama na natin to. Nasa list ko kasi. So, yung list po natin is random kung kinuha yan, ano. So, dito po kay Tech. Ayan. Sorry, medyo ano, no. Pumipiyok, guys. Nagbibinata. Joke. Joke lang. So, dito po. Okay. So, medyo nakapanik na siya rito ulit, ano. So, this is a symmetrical triangle pattern. Kung papansinin natin. So, possible. This is a huge reversal po, no. And kasi kung titignan natin sa ano yan, sa macro view. So, check po natin dito sa monthly chart. So, siya po ay nasa all-time low, o, diba? And kung titignan natin, ano, siya po ay all-time low, guys. Yan, kaya kung ano ka rin. So, kung kayo ay magbobodega rito, so, pwede naman, ano, kasi siya po ay nasa all-time low, yan, diba? At tapos ngayon, sideways, no? So, possible mag-reverse na nga to. Let's go back sa daily chart. Okay. Tapos, ayan. So, base po dito kasi, so, okay. Ayan, so, binuhusan siya, no? So, nung siya po ay nag-breakout dito, nung January, ano ba to, 11. Okay, so, breakout, tapos, boom, no? So, sell off ulit, tapos, okay, sideways, tapos breakout, tapos pullback ulit, guys, ano? Ayan. So, i-zoom natin to si Tech. Ayan, so, kung titignan natin dito, so, possible is babalik siya rito sa part na to, which is around 6.87, ano? Ayan. So, possible po. Ayan. 6.87, guys. Which is around here. Sa part na to. Ayan. So, tingnan natin, ano. Pero, ayan. So, base kasi rito, ano siya, pwede siyang malaglag hanggang dito. O, diba? 6. Ano to? 6.45 pesos, ano? Series of touches dyan.
1, 2, 3, 4, 5, and 6. So for now, so syempre ang pinakatitignan natin dito, ito muna, no? Si 6 point, ano yung sabi ko kanina? Nakalimutan ko na. Ayan. 6.87 ba yung sabi ko? Ayan. So basta malapit dyan, ano? Or here. So mas conservative na support is dito, no? Sa may 6.45 pesos. Ayan. So, tingnan natin guys, no? Oh, ayan. So, let's see, no? Tapos, so, sa ano natin, okay, sa 50 days, so medyo bearish pa rin po siya, no? Ayun, no? So, medyo nag-close sa may baba ng ano natin, moving average. Okay, so, si 100, okay, so meron tayo ditong support. So, papansinin natin, so, we have here a 2 bounce, no? So, ito yung first bounce. Tapos, ito yung second bounce kay 100-day moving average. So, sa part po na to kay Tech, so, possible pa rin na mag-retest dito yan. Ayan, sa 100, ano? 100-day moving average. Tapos, kay Cloud, okay, so, sabi nga natin, malapit dito. So, may 6.87, no? So, malapit po siya rito sa ating 200-day moving average. Ayan. So, tingnan natin, ano? Ayan. So, kay Cloud, so, medyo bearish pa rin, ano? Pero, okay, siya po ay nasa taas ng Cloud. Ayan. So, tingnan natin kung masusustain. Okay, and kasi pa-uptrend naman na siya, yun. Series of higher lows, no? Ayan. So, sa may ano natin, ayan, sa mga indicators, so, medyo bagsak pa rin po siya ngayon, ano? Ayan, kung papansinin natin. Ayan, no? Diba, pababa siya. Medyo ano siya, medyo hirap pakapanik guys to, no? So, bali support natin dito NK Tech is dito guys. Okay, so medyo ano to, medyo matigas. Ayan, support. Tapos, okay, kay MACD, okay, so parang fake out yung nangyari dito, no? So, sa halip po na crossover, okay, so para po siya naging fake out guys. Ayan. And sa volume, ayun, so this is a rejection guys. Kay Tech, no? Ayan, so di po siya nakapanik eh. Ayan, no? Diba? Ayan. So, possible pullback muna tayo rito kay Tech, no? Yan, so base po sa ating volume. So, medyo hindi po siya nakapanik. Ayan, so may resistance niya. Save natin. Tapos, ano pa ba? JFC. Ayan, so trending din. Or, ano yung sabihin ko? Siya po ay active, ayun. Hindi po siya trending, ano? Siya ay active. Active stock. Ayan, so nakita ko lang siya dun sa may COL. Active. JFC. So, dito po kay, ano, kay JFC, okay, sa medyo patagal na natin hindi ito na-cover, ano? So, sa part na to, wait lang, ano? Ayan, so magbubura tayo ng konti. Konti lang. Maliit na bagay. Ayan. So, dito guys, ayan, kasi nag-print out siya rito ng ano eh, ng head and shoulder pattern, ano? So, ito po yun, no? Si left shoulder,
tapos si head, tapos si right shoulder. Ayun, no? So, this is a reversal. Ayan. So, nung nabasag po yung ating neckline, boom. Okay? So, sell off, guys. Ayun na, sell off. Pero siya po ay nag-hold sa part na to sa ating support sa 179 or okay, sabihin na natin sa 180 pesos. Ano? So, ngayon, siya po ay nasa resistance which is around 185. So, pagka po nag-breakout yan dyan, guys, so, ang next na ano natin resistance dito kay Jollibee is ayan, so 190 pesos na. So, dito po guys yan, ano? Okay, sa part na to. Ayan. So, i-check natin kung meron tayong ano dito. Trend. Just in case lang. Ayan, so meron tayo dito ng trend line, guys. Ayan. So, we have here series of touches kung papansinin natin, ano. So, we have 1, tapos 2, 3, 4, 5, and 6. So, this is a significant trend line, ano, kay JFC. Ayan. So, still, siya pa naman po ay stable, ano. So, diba kasi nag-bounce dito, eh. So, tingnan natin kung makaka-recover na tong si JFC, ano. O, ayan. Tapos, meron ba tayong nakikita ano rito? Pattern? Meron ba, guys? Pattern. Just in case na meron lang na. Ayan. Kasi possible din, ano to, eh. Okay, so para siyang ano, falling wedge pattern na, diba? O, ayan. So, tignan natin, ano. And kung buburahin natin to si, ano, head and shoulder. Ayan. So, possible nga, ano to. Falling wedge. O, diba? So, falling wedge pattern, guys. So, dapat ano siya rito, mag-break out sa next resistance natin, which is around sa ano, sa 190 pesos. Ayan, so dito po, guys. Okay, around here. Ayan. So, sa moving average, so 50. So, medyo siya po ay bearish, ano? Ayan, kasi po siya ay nasa baba ng 50. 100. Ayan, so medyo malapit naman dito. So, si 100 naman yung support niya. Si 200. So, okay pa naman to, guys. Okay, so possible pa rin na makarecover at siya po ay makapanik ulit sa may 50, ano? Ayan. So, pagka po, guys, hindi po nakapanik sa 50, ayun, so medyo delikado pag gano'n, ano? So, for now, okay pa naman siya. Ayan. Tapos dito, nasa loob ng cloud. So, tingnan natin kung makakapanik nga, ano. So, medyo, ano yan, delikado, ano. Ayan. Yan kay RSI. So, this is a retest. Okay, sa resistance natin, ano. Ito, guys. Ayan, sa baba. So, dapat po makapanik dyan. Kasi pagka hindi po siya nakapanik, so sell off po ulit tayo, no? Sell off ulit yan, guys. So, dito po sa RSI natin, series of lower highs, guys. At alam natin, pagka series of lower highs, bearish po, ano? So, pa-downtrend po tayo pagka ganun. So, we have here high, lower high, lower high, lower high, lower high. Bearish, ano? Pagka ganyan. Diba? Tapos, meron ba tayong, ano, kay trend line na possible? So, medyo malayo. Okay. So, dito naman. Sa may kabila. Medyo nag-break out, pero, ayan. So, dapat kasi makapanik dito, eh. Ayan. So, tignan natin, ano. And here, kay MACD. Okay. So, this is nice.
Okay, kay JFC kasi kung papansinin natin nagko-converge. Okay, pero syempre papansinin natin, so mayroon din tong fake out, no? So like this one, so siya po ay nag-crossover pero hindi po na-sustain, diba? So this is a fake out, guys. Ayan, so bull trap to, no? Ayan, so akala natin tataas, yung pala boom, so fake out, guys, na nangyari. So dito kaya, what do you think, guys? Ayan, so possible pero hindi po natin masasabi na ano yan, ano, na 100%. Yan, so possible lang, guys, no? Tapos okay, so dito naman still retest lang din to, guys. Ayan, sa kanyang volume. Ayan, no? Ayan, so wait nating ano, no, mag-breakout dito sa may resistance. Ayan, so resistance siya. Ayan, so next natin si, wait lang, ayan, si BPI, no? Okay na ba? Di ata nag-save. So next po natin si BPI. Ayan, so active din siya. Active stock, no? Si BPI. So check natin to. Okay, so medyo mabagal mag-ano, no? Mag-load. Ayan, okay na. So dito kay BPI, so i-check natin. Ayan, so punta muna tayo sa ano, sa weekly chart. Ayan, sa kanyang macro view. So base po dito, guys, is nag-breakout na po sa ating descending channel or downtrend channel, guys, ano, since then. So ito kasing channel na to, siya po ay up since 2018. O, diba? So we have here sell up, sideways, bounce, sell up, sideways, then bounce. And kung papansinin natin, so mahilig po siya sa may double bottom, ano? So we have here double bottom, tapos double bottom din dito sa part na to, ano? And here, kung papansinin natin, so para siyang nagkikreate ng wedge pattern. Okay, so wedge ba yan? Ayan, so tignan natin mamaya, ano? So balik tayo sa daily chart para mas makita natin yung trend. So dito kasi naka-recover na siya. So this is huge. Ayan, kasi nag-breakout na siya rito sa may downtrend line niya since 2018 yun, ano? Tapos sideways. So sa part na to, so possible kasi this is triple bottom, ano? So first, second, tapos ito yung third bottom, diba? Tapos meron ba tayo ditong may trend line? So just in case na meron lang, no? Ayan, so hindi natin ipipilit kung wala. Okay, tapos dito naman sa baba. O yan, so para siyang ano, ayan, so bull flag. So ito po si pole. Ayan si pole, ito si pole. Tapos ito si flag. Ayan, diba? Ayan, so nagko-consolidate sa ano na to, sa area na to. So this is huge pagka po nakapanik dito sa ating downtrend line, ano, which is around 86. Okay, sabihin na natin 86 pesos. Ayan, so tignan natin ano kung makakapanik. Ayan, so possible ano to, bull flag, guys, no? Ayan, no? This is huge. Kasi nag-breakout na tapos nag-consolidate na rito sa part na to, no? And
sa ating moving average. Okay, so medyo nakapanik na rito sa ano natin, sa 50-day. So this is a good sign. Tapos 100, okay to, ano? 200, oh, good. So okay to, guys. Ayan, so much better kung magbe-breakout siya rito sa kanyang downtrend line, no? Ayan. So okay, cloud. So still flat pa rin kasi wala pang breakout eh. And here kaya na KRSI. So dito naman KRSI. So ayan, so wala pa rin pa tayong ano dito, breakout, no? So tingnan natin kung makakapanik. Ayan. So mag-adjust tayo na konti. So we have here 1, 2, 3. So series of lower highs. So supposed to be dapat siya po ay makapanik dyan, ano, sa ating downtrend line. Pero sa price action natin okay na siya. Diba? So ang tanong na lang dito is kung masusustain ba, no, at magbe-breakout nga. So andito po guys yung ating confirmation. Ayan, sa ating RSI. So pagka nag-breakout dito sa ating downtrend line, okay, sa malamang, ayan, so siya po ay magbe-breakout niya, ano. So dito kay MACD, so this is a good sign kung papansinin natin kasi nagko-converge, oh. Diba? So this is a good sign, no? Okay. So possible bullish crossover po ito bukas. Ayan. And sa volume, so sa volume medyo hindi pa siya maganda, no? Ayan, pero tignan pa rin natin. Ayan. Lower high pa rin dito eh sa volume niya, no? Ayan. So next natin si Converge. Ayan, so 52 minutes na tayo, guys. Converge. So check nga natin to. So dito po guys kay Converge. Ayan, so nag-breakout na pala to, no? Diba? Ayan, sobrahin natin. So this is a breakout. So dito guys, ayan, excuse, okay, tapos sa baba, oh ayan, ano. So sa part po na to, malaking ano to, triangle pattern. So this is a huge ascending triangle pattern, no? So nagko-contract po at series of higher lows tayo dito, no? So we have low, higher low, tapos okay, flat yung ating top. So okay, tapos breakout nga dito, no? Di ba? So this is very huge. So sa part na to, so since this one is fresh breakout nga, so possible po is ano siya, no? Magkakaroon ng throwback, guys. Ayan. So pwede po siyang bumalik rito, no, sa may 16.7 pesos. Ayan. So magdadagdag tayo. Okay, so meron dito ano yun, lagpas or yung tinatawag na overshoot, no? Ayan, so pwede rin natin gawing support yan, guys. Ayan, which is around 16.95 pesos. Tapos yung isa naman dito sa 16.7. Ayan. So base po dito sa ating pattern, so ang pinaka target price natin dito is yung height ng ating triangle, no? Ayan. So sukatin natin. So from here tapos hanggang dito.
Okay, sukatin natin. Tapos i-connect natin dito, guys. Ayan. So, ang possible target natin kay Converge is 20 pesos. Ayan. So, 20 pesos, guys, ano. Tapos, sa ano natin, sa moving average, 50. Okay, so medyo okay pa naman to, no. Ayan, tapos hindi pa rin ano, hindi pa rin visible si 100 saka si 200. So dito naman kay RSI, so medyo nakabaloktot eh. Di ba? So since siya po ay nag-overbought, ayan. So ano siya, nag-pullback ng konti, ano? Ayan. So, kay MACD, higher highs pa rin kay histogram. So, okay pa naman to, pero ayan, syempre, ano natin, ano? I-anticipate natin na magpo-pullback siya kasi fresh breakout eh. Ayan, so dito rin, ano? Ayan, so, bali support natin sa volume is possible dito. Dyan. So, save natin, no? So, yung last is si SM. So, last na po tayo, guys. SM. SM. So, check natin. So, dito po kay SM. Let me see first. Okay, dito guys sa kanyang macro view. So very important po talaga si si macro view. Ayan, para makita natin yung talagang trend nung isang stock. So dito guys. So this is huge, no? So bakit natin nasabi? Kasi series of higher highs and series of higher lows, no? So pagka tinignan natin yan, ayun, so meron tayong trend guys. Tapos we have here a nice bounce. Okay, kasi ano to eh, this is a trend line, ano, since nung siya po ay nag-crash nung March, no? Tapos ayun, no, hindi pa nice. So sa part po na to, so ang last candlestick niya sa weekly chart is bullish, no? So this is a, okay, so para siyang ano eh, ayan, so para siyang engulfing candlestick, ano? So halos, so bali ang target natin dito kasi, okay, pagka ganyan, ayan, so possible ano to, reversal guys, no? Bullish reversal. So ang target natin dito is, and so pwede dito muna tayo, no, sa 1,092 pesos. Ayan. So dito guys, okay, so looking good na to si SM. Ayan. So supposed to be dapat mag-breakout dito guys, no, sa 1,092 pesos, or sabihin na natin sa 1,100 pesos. Ayan. So possible ang ano muna natin, first target natin, so retest muna to, which is around sa 1,100 pesos nga, ano. Tapos pagka nakapanik doon, so possible mahit pa natin to, no, si 1,142 pesos. Ayan, so last 2 na lang po ito, last 2 resistance kay SM bago po siya mag new all-time high. Okay, so this is very very huge guys kung papansinin natin, no? Ayan, so tignan natin. So para siyang ano eh, cap pattern eh, no? Diba?
parang pattern siya, no? Ayan, so tignan natin. Tapos, so balik tayo sa daily chart. So, siya po ay uptrend eh. Okay, so bali yun nga yung magiging target natin, ano? So, sa 50-day, okay, so this is a retest din, ano, kay 50-day. So, dapat siya po ay makapanik dyan, guys. Ayan, kay 50-day. Tapos, 100. So, si 100 naman nagsiserve as support. Okay, so nakailang bounce din tayo rito sa part na to, no? Okay, patalbog-talbog. Tapos, 200. Ayan, so good nga to, guys, no? Siya po ay nasa taas ng 200-day moving average. Tapos, kay cloud. Okay, so let's wait natin na no? Na mag-breakout to. So, pagka po nag-breakout, super bullish to si SM. Ayan. So, what about sa mga indicators? So, dito sa RSI, so, okay, possible mag-breakout nga to bukas, oh. Okay, so magandang senyales, ano? And syempre, kay MACD rin, no? So, dito po kay MACD line, so this is a good sign. So, possible bullish crossover, no? Ayan, tapos dito rin sa ating histogram, series of higher lows. Ayan, so bullish po to sa SM, no? Ayan, so very obvious naman. Pero dito sa kanyang volume, so tignan natin kung makakapanik. Pero dito, ayun, no? Guys, pagka nag-breakout to, naku po, super huge, no? Super bullish, guys. Ayan, so this is a downtrend line, eh. Ayan, no? So, pagka nag-breakout yan, super bullish to sa SM. Ayun, so that's it. So, tapos na po tayo sa ating update para sa araw na to. So, see you po ulit tomorrow. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.